Hello po mga kababayan, this is Nancy Bicolana uli. Balik po tayo at this time mga kababayan, pag-usapan natin itong napakadesperadong attempt na naman po ng paninira nila kay VP Sara. At talaga naman pong suportado ng mga mainstream media at pati yung mga online reading, online na newspaper, ay nako yung po makikita ninyo. Pero mga kababayan, ito po ay baklas ni SAS kung itong pinagtagpi-tagpi, pinagtahi-tahing istorya ni Ramon Tulfo. Nung una po, nakita ko na yung binabalita ni Ramon Tulfo na sinasabi niya na si VP Sara daw, sabi daw ng kanyang tweet, ng kanyang little birdie na si VP Sara daw po ay bumibisita, dumadalaw dito daw po kay Ramil Madriaga doon sa detainee sa BJNP daw po. Sa Bagong Diwa, Bikutan sa 10 oras ng gabi. Yan po ay yun una kong nakita na hindi ko naman masyadong pinansin kasi nga po nakita naman natin itong si Tulfo, si Ramon Tulfo ay palaging kumbaga nagpapalabas ng kung ano-ano. Nung last time na nakita ko naman na pinost niya ay yung posible daw pong mga taong mga nasa likod ng destabilization at posible din na mga taong nag-finance dito kasama po si Kung Pulong, kasama si VP Sara at kasama si Chavit Singson. Hindi na natin masyadong pinapansin yan dahil parang itong si Ramon Tulfo, sa isip ko lang kasi parang matanda naman na tayo, Ramon Tulfo, sana naman ay makabalik ka sa lupa na meron ka pang kaunting integridad. But anyway nga po, ay ito po ay binaklas po ni SAS. Ito pong video nila ni Joey Divib ay umabot ng 1.5 hours. So, nagkumuha lang po tayo ng clip about short lamang po para ipakita ko po sa inyo kung paano niya binaklas-baklas itong kalukuhan ng mga nagpapakalat na tong desperado. Si VP Sara kasi hindi po yan pumapatol sa mga ganyan. Sabi nga nila ay katsipan. Kasi itong mga to ay wala na siguro, piniga na po. Sabi nga, piniga na nila, wala na silang mapiga na mapapaano natin ito masisiraan ng gusto. Alam nyo to mga kababayan, bago natin puntahan itong video ni SAS at kung paano niya ito binaklas. At sana'y mahiya naman kayong mga nagpakalat. Ito mga kababayan, kayong mga dilawan kayo ha. Wala talaga kayong kadala Sa akala ninyo, ito kasi, ang problema kasi ninyo, hindi nyo kayang lumaban ng patas. It's okay to eliminate ang kalaban. 'Di ba? Kasi alam nyong hindi nyo kaya. 'Di ba? Eliminate by any means. 'Di ba? Ngayon mga kababayan, itong mga to hindi talaga sila natututo sa ginagawa nila. Nung una anong ginawa nila po? 2019, April of 2019, anong pinalabas nila? Si Bicoy, hooded person na naglabas ng video na ang totoong narcolist. Tinira ito kasi 'di ba? Eleksyon 'yun 2019, 2019, eleksyon, April, by May, eleksyon na, di ba? So, nagpalabas sila ng video na inaakusahan sila Senator Bongo, yung mga lalo na yung mga kandidato ni Tatay Digong at sila Tatay Digong talagang ang totoong narcolis daw. Pero later on, itong si Jumel Advincula, aka Bicoy, ay nagsurrender sa pulis at inamin po na yung kanyang mga sinabing katarantaduhan sa video ay fabricated lamang at parte lang daw po iyon ng
ano ba yun, ng Project Sonoma. Sinong mga isinama niya doon na mga pangalan? Same thing na mga pangalan na nandito na naman na naninira. Alam niyo mga kababayan, itong mga to, kasi nagtagumpay sila sa ginawa nila kay dating Vice President Jejomar Binay na siniraan nila ng siniraan kasi posibleng maging kandidato sa pagka-presidente. Tagumpay sila dyan. Nasiraan nila. Hindi nakarecover. Ngayon, ginawa na naman nila yan ng 2019 hoping po na yung mga kandidato ni Tatay Digong, pati sila Tatay Digong, ay talagang mawasak. Nag-boomerang. Anong nangyari sa kanila? Sweep. Naging 8 diretso sila. Ni isa sa kandidato ng mga dilawan, pagka-senador, walang nakapasok. Hindi pa rin sila natuto dyan. Naakala siguro nila na ang mga tao, ina-underestimate kasi ninyo ang kakayahan ng mga tao mag-analyze, tumingin, na ginagago nyo kami. Alam namin ginagawa ninyo eh. Noon pa namin sinusubaybayan yung mga ginagawa ninyong kalukuhan because hindi nyo kayang lumaban ng patas kung ano-anong ginagawa ninyo dahil suportado kayo ng mga may kwarta. From abroad, mga nasa abroad at dito, di ba? Suportado kayo ng mga walang hiyang mga pari din. Na yung mga pari na yan, na nagtatago, si Bicoy tinago ng pari di ba? Tinago ng pari yan. Ngayon mga kababayan, hindi po sila nagtagumpay. Nawala. Yung pinagtulong-tulungan ng media, pinagtulong-tulungan ng mga nilawan na inaakusahan nila kila Tatay Digong sa Duterte at sa kanyang mga kandidato at sa kanyang mga alay. Nag-boomerang. Hindi pa rin natuto, mga kababayan. Hindi pa rin natuto. Anong ginawa nila? Now, election 2025. Anong ginawa nila? Pina-impeach si VP Sara. Sa dami ng pera nila, although hindi naman po na tuloy-tuloy sa house lang. Sa dami ng pera nila, sa dami ng ninakaw nilang pera, sa paninira nila, sa piyatos nila, sa lahat-lahat nagka-quad-kum sila ng pagkatagal-tagal para lang siraan ng mga Duterte, siraan si VP Sara. Anong nangyari? Election 2025, ilan lang ang nakapasok sa inyo. Huwag niyong sabihin na kasama ninyo si Tito Soto at saka itong sila Lacson. Sila Lacson may sarili silang talagang mga botante na yan. Itong mga kay Bongbong Marcos na talagang sinusuporta niya, sinong nakapasok? Pati kapatid niya umalis sa kanya. Pati si Camille Villar umalis sa kanya. 'Di ba? Ang sabi ni Marcos, ni Bongbong, wish niya ang 12-0. Hindi na naman kayo nagtanda. Ito, ulitin nyo na naman ito. Meron na naman kayong sinasabing alleged bagman, alleged security. Aba, nagkaroon na naman kayo ng gusto nyo magkaroon ng Bicoy 2.0. Bicoy 2.0 mga kababayan, style Saldico. Hindi naman malita, pero, double bag. Ngayon, itong problema ninyo, sawa na yung tao sa ginagawa ninyo, napaka-dramatic ninyo. Wala na po, hindi na po kakagat yan kasi ang taong bayan, mga kababayan, ina-underestimate ng mga to eh. Hindi kayo nadadagdagan ng butante sa ginagawa ninyo. Lalong nagagalit sa inyo ang tao. Ngayon mga kababayan, I hope na ito ay barahin agad-agad kasi itong mga to, just because na hindi pumapatol talaga itong si VP Sara sa mga pinaggagawa ninyo,
Abay, taong bayan na. Di ba? Hindi kayo nadadala. Bikoy, impeachment. Ngayon, babalik na naman kayo. Sa sobrang takot ninyo, parang labong-labo na. Pati mga desisyon ninyo. Imbis na lumaban kayo ng patas, gusto ninyo eliminate sila. Di ba? Na kahit saang paraan. Ang problema ninyo, hindi lang Duterte ang tinitira ninyo. Tinitira ninyo pati yung mga bubuto sa kanya. At hindi po ganito kaliit ang botante niya. Hindi po ganito kaliit ang nagmamahal sa kanya. Patunay, more than 32 million ang bumuto sa kanya. Di ba? Pinakamalaki. Di ba? So ngayon, ano ninyo itong ano-ano ninyong bagman nito. Ito po mga kababayan. Ipapakita natin, isi-share ko po sa inyo kung gusto po ninyo makita yung buong-buo niya kasi 1.5 ito eh. So nandun siya kaya Joey De Vive. Puntahan na lamang po ninyo pero nandito yung at least maiksi lang na kinuha natin. Isi-share natin dito. Napakawalang hiya ninyo. Alam mo, Ramon Tulfo, sabi nga niya ni Sas, sana bumalik ka na sa airport at makita mo uli sila, O ito po, mga kababayan, ihayaan na natin na si Sas na lang ang magpaliwanag kung paano niya baklas-baklasin itong mga pinagtahi-tahi na naman nila. 'Di ba? At nandiyan po ito kay Joey Cruz at puntahan niyo na lamang po kung gusto niyo ng kabuuan. Joey De Vive. Ito po. Go. Alam mo yan, sila, di ba? Magkakakutsaba. Okay? Magkakakutsaba talaga silang lahat. Mainstream media. Ngayon na yung mga tipong, mga headline nila, the life of the alleged bagman of BP from a kidnap. Ay, Joey, wag mo akong i-copyright naman, ha? Gusto ko lang i-share just in case. Tapos, ito po ay party lamang. Punta na lang po kayo sa channel ni Joey. No, ganyan. Ha? Alam mo yung... Ayan. Which one? Ito yung 7 hours ago. Tinatawanan lang kayo ni Sas kasi huling-huli kayo eh. Huling-huli. Huli. Post eh. Hindi, basta yung post niya. Ano nakalagay? Ayan, dyan tayo mag-umpisan. Ready na. Ayoko na kayo hintayin dahil nag-aaral pa ako. Okay, basahin mo yung post niya. Oo, larga na kami. Okay, larga na. Sabi ni Ramon Tulfo, ang Facebook page na ito ang nagbunyag ng pagdalaw ng ilang beses sa 10 oras ng gabi ni VP Sara kay detainee Ramil Madriaga sa BJMP jail sa Camp Bagong Diwa, Bikutan. Si Madriaga ay nakakulong habang di pa natatapos ang kasong kidnapping na isinampa sa kanya. Ngayon ay alam na natin ang dahilan ng pagdalaw sa kanya sa 10 oras ng gabi. Nakikiusap si VP Sara na huwag nang kumibo si Madriaga tungkol sa pakikipagsabuatan ng mga Duterte sa drug lords at Pogo. Pero paano yon? Dahil kay Harry Roque, spokesman ni Pangulong Digong noon, ay nakasuhan si Madriaga ng kidnapping. Sabi ng aking Pretty Bird, tinulungan ni Roque ang mga big-time Pogo operators na magsampa ng kasong kidnapping kay Madriaga. Inuupahan ng Pogo operators ang isang malawak na lupain sa Bataan upang gawing Pogo City. Umalma ang mga farmers. Okay, so tingnan nyo. Okay, anyway, tingnan nyo yung itsura na yan. Tingnan nyo yan. Kailan yang kinuha? Inauguration. Kailan kinuha? This was during the inauguration of Inday Sara. I believe diba? It was June 15. That was June 20 or VP. Ilista ninyo ang timeline. Lahat ng may ballpen at papel, kumuha na kayo ngayon dahil kailangan ilista nyo mga information na to dahil matindi tayong makikipagbardagulan sa mga hinayupak na ito. I-click nyo ang share. Yung mga kakarating pa lang, i-click nyo na ang share, no? June Kumuha na kayo ng 19. Oo. June 19. Okay. Isulat nyo to class, ha? Isulat niyo ang mga dates and purposes. Okay. June 14. Okay, bakit ang title natin ngayon is The Tale of Two Ramil Madriaga. Tanungin mo ako, Joey. Sas, bakit? Go, 1, 2, 3, go. Bakit Tale of Two Ramil Madriaga? Di ba ang galing
Feeling ko, di ba? Okay. Siyempre nakakaloka, di ba? So, kasi nga, ano yung sabi ni Montulfo? Itong lalaking ito ay siya yung Ramil Madriaga ng Madriaga Kidnap Group. Nakakulong daw ito. Siya daw po. June 14, ipalabas mo nga yung, pwede mo kaya ipalabas yung news about dun sa kidnapping? Yes. Sige, papalabas Ay, natin. pwede, hanapin mo sa page. Ako na lang. Ako sa phone. Oo. Dito sa phone na lang kasi pagka pinalabas natin dito mabagal yung ano eh. Ay, corny. Nakapuso mo yun. Wag na. Okay, basta, ito ang timeline. Sinasabi nila itong katabi ni VP is Ramil Madriaga na kidnapper. Yan ang sinasabi nila. Yan daw yon. Nakukulong ngayon sa Bilibid. Bilibid yung BJMP, no? Tama ba? Oo. Okay, Bilibid. Okay. Ang storya nung kidnapper na yon, ayon sa balita, noon, 2022, nung matino pa ang medyang nagbabalita noon, Oo. yung Madriaga ay boss nila yung kinidnap nila. Oo. Filipino-Chinese na taga-Tondo. Okay, taga-Tondo. Filipino-Chinese para magpinsan na kinidnap at humingi ng 100 million na ransom. Ngayon, nasa kote sila. They were in hot pursuit sa may kainta, nagkabarilan, eksena, nakatakas yung Madriaga, yung Ramil. That was June 14. Ngayon, ang gustong palabasin ng mga hinayupak na ito, pagkatapos makipagbarilan, ng June 14, sa kainta, pupunta ako ng inauguration ni Inday Sara na kung saan, sandamakmak ang pulis. Kita nyo, kung nakatakas daw po siya noong June 14, bakit siya nandiyan June 19 sa inauguration? Wala man humuli. Mind yung mga kababayan, itong Ramil Ramil Madriaga ay according sa balita ay isang notorious talaga sa KRF, kidnap for ransom. Ito daw po ay one of the most wanted person ng anti-kidnapping group. So, ibig mong sabihin, nung nakatakas siya nung June 14, pumunta pa siya dito sa inauguration at nagpa-picture pa kay BP Sara. So, di ba? 5 days later, bumalik, pumunta sa inauguration. Daming tao, daming pulis, walang nahuli. Yun ang inaano na ni SAS. Dahil nandun si Bongbong Marcos, nandun napapasok na presidente, nandun si VP Sara, nandun lahat ng senador. Halos lahat ng senador. Diba? Nandun si PRRD. So yung security mo nun, sandamakmak ang security mo sa Davao City. So meron kang number 1 most wanted na kidnapper ay pumunta sa inauguration. Okay. Ito yung sinasabi nilang picture. Bakit the tale of two Ramil Madriagas? Ayan. Dahil ang ginawa ng mga hinayupak na ito, naghanap sila ng Ramil Madriaga. At na-checkpoan nila na merong kakilala si BP Sara na Ramil Madriaga. Yan yung Ramil Madriaga na yun. Pero hindi yan yung kidnapper. Okay. Magbibigay tayo ng evidence ba? Evidence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ganyan tayo, di ba? Ganyan. Yes. Kayo, hindi nyo ko kakayanin kayong mga diehard Duterte supporters. May Mossad ako. Mga bakla, papunta pa lang kayo nagpatumbling-tumbling na ako, nagpasirkul-sirkulo na ako. Okay. So ito, Ramon Tulfo, hinayupak nga, makinig kang matanda ka. Sana mamit mo uli si Claudine at si Raymart pagkatapos nito. May Very, very soon. Very, very soon. Okay, Saan nila kinuha itong picture na to? Kinuha nila itong picture na to sa isang Ramil Madriaga na kakilala ni BP. Kasi, supporter ito. Okay? Supporter ito. Okay, so i-share ko na. Pwede ako dito mag-share, di ba? Pwede. Pwede ako mag-share. Tapos ihanda mo na yung affidavit, girl. Yes, okay. Kasi, iisa-isahin natin yan. Paano ako mag-share yun? Share. Screen. I-click nyo na ang mga bakla kayo ng taon, i-click nyo na ang share. Yung mga nandiyan, kakarating pa lang. Okay.
So ito ay isa ring Ramil Madriaga. Dito nila kinuha yung picture. Okay. Papakita ko sa iyo yung picture yan na mismo. Kinuha nila yung picture na yan dito. Okay? Lahat ng picture dito, kinuha nila yan dito. Asan ba yung inauguration? Baka lumagpas ata ako, mga bakla kayo ng taon. June, Taas pa. June 20. ito, ano pa lang to, election pa lang ata to. Oo. Okay, Ayan, malapit na. Ayan na. nakikita nyo na. Ayan. Nakikita nyo na. Palalakihin natin. Dito nila kinuha yung picture na yan. Kasi pangalan din nito ay June Madriaga. Okay. So ayan, karipi, ganyan, kakilala, ganyan. Okay. Yan ang nakakaloka sa mga to. Okay, dito nila kinuha yan. Ayan pa yung isa pang picture. Yan, isa pang picture. Okay? Ngayon, ang sabi nila, ngayon, so ayan, June 19. Okay. Pero yung sinasabi ni Ramon Tulfo, panahon na ito ay nagtatago kasi nga hot pursuit Di ba? mula sa otoridad. Oo. So ito ngayon, June 19, nakikita nyo ba ang date? June 19. Okay, June 19. Ready na ba ang ang affidavit? Yes, ito na ang affidavit. Okay, Ready mamaya na, may clue yan. May clue. I-share nyo na mga bakla kayo nito. I-click nyo na here. Okay, yan ang si Ramil Madriaga. Oo. Okay. So, ayan siya. So, June 19. June 19, ayan siya, si June Madriaga. So, yan, June 22. Pumunta pa siya ng June 22 ng Presidential Security Group. Mga bakla kayo ng taon, nagtatago, sinasabi ninyo, kidnapper to, bakit siya nasa PSG building ng June 22, 2022, habang pinupurso siya ng otoridad for snooping. Ano Ramon Tulfo, magsalita ka? Asan ang bayad mo? Magsalita ka. Ano ba nagbungayan? Paano mo sasabihin, kidnapper ito, yung sinasabi niyong kidnapper sa BSP, bakla June 22. Nakikita niyo ba yung date? June 22. Pumunta pa ng Presidential Security Group. Ayan, June 27, 2022, nasa Camiguin. Correct. Nasa Camiguin. Camiguin ba yan? Camiguin ba itong may hindi pa kasi ako nakapunta ng Camiguin eh. Camiguin. Nasa Camiguin ng June 20. Itong si Ramil Madriaga na to ay merong nunal dito. Yung isa ba meron din? 2022, mga bakla kayo na taon. This is supposed to be the period na nagtatago. Pakalat-kalat si Kuya. Nasa Camiguin. Nasa I Love Camiguin. Oo. Nandyan. Ayan. Kaya totoo yung Isip Pilipinas. Mamaya pupunta tayo dyan sa Isip Pilipinas. Ha? So, ayan siya, with friends, nasa Camiguin, bumibili ng mga souvenirs. Camiguin nga to, friend. Nandyan, nasa parko, pakalat-kalat, ganyan, pakalat-kalat kung saan-saan. Okay, yan siya. Yan. Saan ba to? Camiguin pa rin to. Camiguin. Okay. So, pakalat-kalat si Kuya. Nasa Bohol. Mga bakla kayo ng taon. Ito yung nagtatago sa batas, nasa Bohol. Right after ng inauguration. Right after to ng inauguration, pumunta pa ng Bohol. Naglilibot nga siya Naglilibot, kumakain. Ngayon, ito ay nasa compound ata uli ito. Nasa PSG compound, June 30, 2022, mga bakla kayo ng taon. Ipaliwanag ninyo kung paano yung pinaghahabol. Yung notorious na kidnapper, paikot-ikot kung saan-saan nagpupunta. Hindi nila makihuli. Kidnapper ay nasa loob ng PSG compound ng June 30, 2022. Ramon Tulfo, putang ina mo. Pwede ba yung sabihin? Baka naman makatawa. Hindi, pwede. Ito yung pinakita ni Mon, di ba? Dito rin nila kinuha yan. Dito rin nila kinuha yan sa page June 30, 2022. Can you imagine? Kidnapper ka na nagtatago ka sa batas ay nagbibigay ka ng award ng June 30, 2022 sa Quezon City. Ito rin, nakakuha nga sila, pinagtahi-tahi nila yung mga storya, Joey. Ayan. Pinagtahi-tahi nila. Okay. Ito sa bar. Talaga naman, di ba, no? Yung effort talaga nila para lang makaspanira ng ni VP Sara. Anong ginawa sa inyo ni VP Sara? Ba't ganyan? Pinagtutulong-tulungan ninyo. Hindi nyo ba alam na magbabackfire na naman sa inyo ito? Ayan, pakalat na mas maraming mga tao makakakita sa tunay ninyong intensyon ay paninira. Ang sinisiraan nyo kasi taong
wala namang ginawang masama sa inyo at wala rin namang ginawang katarantaduhan sa ating bayan. Kayo lang naman nagbibintang. Masyado kayong desperado? So, hindi ko si Ronald Monsayo. Okay, tapos eto pa, can you imagine? He's all over the place. He was in the office of the president ng July 1, 2022, mga bakla kayo ng taon. July 1, 2022. Yung sinasabi niyong kidnapper na pinaghahanap ng mga pulis na nagtatago during this time ay nasa loob ng office of the president ng July 1, 2022. Presidente na ito si Bongbong. Presidente na si BBM. Oo. Ano yung mga pinagagawa ninyong katarantaduhan? Akala niyo ba hindi ko ito mahuhukay? Ganyan ba kayo Ganyan ba kayo ka-incompetent na nagpaikot-ikot na yung sinasabi ninyong kidnapper na hinahanap? Nagpaikot-ikot na kung saan-saan na pati ba naman dyan sa office of the president. Hindi nyo pa rin makita? Ha? Ay, Oh, sa inyo. can you imagine? Nandyan siya, nasa labas ng National Museum, July 12, 2022, during the Independence Day. And Okay. I think nag-attend rin siya ng inauguration ni BBM eh. So ngayon, ilabas mo na girl ang affidavit. David. Affidavit Ayan. muna. Magpupunta tayo sa education. Alam mo naman, mahilig tayo sa education. Ayan. Okay, wait. Ay, sorry. Education. I-click nyo lang yung mga share, yung mga kakadating pa lang. Ayan. I-click nyo na, i-click nyo to. Okay. Pakilakihan nga, girl. Okay. Etong education niya. I took up the College of Law from 1991 to 1995 at San Sebastian College, Manila. Number 2, I graduated in 1995 and took the bar examination the same year but did not pass. Tapos nagtrabaho na siya kagad, ganyan. Tapos wala na siyang eksena sa buhay. Di ba? Ngayon, di ba? So sabi niya, naka-assign siya ng 2018 to 2021. Sa National NSC. Security. Oo. Yan daw ang kanyang, nagtatrabaho daw siya ng mga panahon na yan. Okay. Yan. Okay. Paki-close na. Tandaan nyo yan, ha? Okay, go. Ngayon, paano ba ako mag-share ulit? Ito ba? Yes. Okay. So ngayon, di ba? So ito yung sinasabi nilang, sabi mo Montulfo ng kidnapper, pakalat-kalat sa Pilipinas, sa loob ng Office of the President, July 2022. Paliwanag mo nga yan, Tupo, paano ka makakapasok sa Office of the President ng July 1, 2022 kung ikaw ay number 1 wanted for kidnapping? Di ba? Hindi mo naman sisisi dito si Digong dahil si BBM na presidente dito, gunggong ka. Correct. Ngayon, ayan, pakalat-kalat. July 13, 2022, naglabi-labi pa siya ng asawa niya. Pumunta pa, ito yung sinasabing stand-up comedy bar. Ito yung sinasabi ng stand-up comedy bar sa Tomas Morato. Kita mo yung pinagtagpi-tagpi nilang storya. Diba? Ito na. Ano tong significance na to, mga friends? August 28, 2022. August 28, siguro August 27 to. August 27 na post. Or August 20, or August 28 mismo. Okay. Ito na. Ay, sorry. Anong nakikita niyo dyan? Anong eksena nito? Anong nakikita niyo dyan? August 2022. Ano sa tingin niyo nangyayari? Graduation. Kaninong graduation kaya to? Tanong mo sa akin, Joey. Kaninong graduation to? Ganon. 1, 2, 3, go. Kaninong graduation to? Tama ba kung ano yung paaralan? Philippine Christian University. Okay, titingnan natin. Sino gumag-graduate? At bakit may mga picture ng graduation? Ayan, Philippine Christian University. August 2022. August 2022, Philippine Christian University. Ay, si Kuya gumraduate. Gumraduate siya lang. Sandali lang. Yung notorious na kidnapper na pinaghahanap, ayun, wala pa rin makakita. Tayo dyan. August 2022. Ito yung sinasabi nila nagtatago sa batas, tumatakas, ganyan dahil nga nangidnap. Sabi nila, kasama na kidnap. Paano ka ngayon? Paano nyo kayong mga tarantado ka, bobo, hinayupak, hindi kayo? Paano nyo ipapaliwanag ito? Na nagtatago sa batas, umate ng graduation niya. And by the way before you graduate, ano kaya tong graduation na to? Is it postgraduate or ano? Bakit maghintay ka, girl? Maghintay ka. Darating tayo dyan. Okay? So, gumraduate si Kuya. Ngayon, tandaan niyo yung lalaki nasa gitna niyan. Okay? Yan. Dahil Ito nakasublay? Yang nakasublay. Okay. Dahil sikat pulis. Okay? Okay. Ayan siya. Ayan. Oo. Okay. Ayan siya, Parang guest of honor ata siya. For example. Diba? Ayan siya, di ba? Graduation niya. Ito ang kanyang tinapos noong August 2022. Masters in Management, Major in National Security Administration. August 2022.
Pakita mo nga yung affidavit na pinapakita nila. August 2022, okay. So ngayon, hindi nila nilagay dyan. Alam mo yung nagbagdagbawas sila kasi pag nilagay nila yan, malalaman kung kanino nila kinuha. Kung sino yung sinasabi ng Ramil Madriaga. Oo. I graduated in 1995 and took the bar examination year but did not mass. Tapos wala nang education. Napaka-recent nung graduation mo. Di ba? Correct. At nung August 2018, Bakit hindi mo dinagdag yun? Yung kailan lang nag-graduate? 2021, nagtatrabaho ka. Bakla, nag-aaral ka eh. Bakit hindi mo nilagay niya nag-aaral ka? Correct. Incomplete, di Correct. ba? Na nagsuschooling ka, di ba? Nagsuschooling ka rin. Pwede namang ano ka. Pwede namang working student, di ba? On the side, Correct. kasi postgraduate na to eh. Postgraduate. Yes. Oo. Pero nga, hindi nga nila nilagay. Kasi pag nilagay nila dyan, mabibase to kung sino. Oo. Kung sino yung eksena nila. Okay. So ngayon, balik na ulit tayo sa screen ko. Di ba wala? Okay, wala. Sanay sila dyan na parang nilalaktaw-laktawan nila. May pakita rin ako mamaya kung may time tayo. Naglalaktaw-laktaw. Kasi parang kumbaga sinadya eh. Sinadya. Kaya alam na gawing maglaktaw-laktaw. Kaya nilagay. Diba? Ngayon, ayan siya Ramiro L. Madriaga, Master in Management, Major in National Security Administration. Gumraduate po siya ng August 2022 sa Philippine Christian University. Mga bakla kayo ng taon. Baka habang nagtatago nag-aaral ka. Gawa na kayo ng storya. Ayan pa siya, graduation niya, nasa PICC. At ito yung sinasabi nilang pinaghahanap ng batas ng panahon na to, Joey, ha? Kasi may kasamang pulis. At may kasama siyang pulis. PICC, ayan ang kanyang diploma, kakagraduate. Hindi ba? Ayan. So, nakita nyo na. Kasi yung pulis na yan, nategi, na-ambush. Afterwards. Oo. Nandun din siya sa Lamay. Nandun si Abalo sa Lamay. Nandun din sa Lamay yung si Ramil Madriaga. At nandun yung DILG. Can you imagine? Ikaw ang most wanted. Kasama mo, nandun si Chief PNP Azurin sa Lamay, kasama ka. DILG. At DILG. Yung boss ng mga pulis. Yung boss ng mga pulis. At saka yung Chief PNP. Kasama. What if Notorious na kidnapper. Nandyan lang mga palibot nasa DILG, PNP at mga... Nandun pati sa harapan nila, hindi mo nila inuhuli. Pambihira. are you thinking? Mga bakla kayo ng taon. Nakikita niyo na yung ginawa nila? It was such a lucky coincidence. Di ba? Na may Ramil Madriaga nakakilala si VP Sara. Oo. Ngayon, okay. So, di sinabi nila, nagtatago, ganyan. Bakla pag pinuntahan mo ang kanyang Facebook, bakla naglilipot siya ng Pilipinas. Correct, Kasi correct. lumalabas ng mall, pumupunta kumakanta sa bar. So, paano ka naging most wanted? Tinutugis ka ng batas for a year hanggang matimbog ka ng July 2023. Pakalat-kalat ka, tapos yung Facebook mo nakapublic, nakalabas kung nasaan ka. Di ba? This is not the actuation. Mukhang kung saan siya magpunta, pinopost niya. Ba't hindi nahuhuli kung ikaw talaga, once again, balita na siya ay top, number 1 sa top most wanted ng anti-kidnapping group. Kasi grabing ginagawa. Tapos bawat lugar pinopost niya sa hindi ba unang-unang pinupuntahan ng mga to pag hinahanap talaga yung mga kriminal ay yung kanilang pagpo-post nila, di ba, kung nagpo-post pa sila. Bakit ito kung siya hinahanap, ba't nagpo-post ka pa? Para ka masundan? I'm pretty sure si Ramon Tulfo may explanation dyan, no, kung paano niya to napagtagpi-tagpi. Lulusutan niya, lulusutan. Ramon Tulfo, alam mo dapat sa iyo, Ramon Tulfo, anong gawin mo? Ha? Pumunta ka uli ng airport. Anyway, Meet mo ulit si Claudine at Raymart. paki-share ulit. Ano naman reunion? Paki-share ulit kung sino itong pulis na to na nategi. Ayan. Okay. Yes, I want to know that. Okay. Nategi kasi itong pulis na to, na-ambush siya noong August 30, 2022. Mm-mm. Okay. Can you imagine? Tinutugis ka ng mga pulis. Pero,
ito yung gusto nila palabasin, ito yung Ramil Madriaga na kidnapper. Magkapangalan lang sila. Bakla ko ba dapat? Ano? Ako ba dapat Ikaw mag-share? dapat, ikaw. Yung-screen mo yun. Okay. Ulit, ayan. Okay. So ngayon, eto na. Ito siya. Chief siya ng Chief of Police of Ampatuan, Maguindanao. Ampatuan, Maguindanao. Oo. He was killed in an ambush August 30, 2022 while on security patrol. He was the heart and soul of our MMNSA class of 2022. So ano yung MMNSA class? Yun nga yung Masters of Management and Security Management National Security Administration 2022. Sabi pa niya, he was the kindest and brightest police officer in the force. Salute, Doc Ray. All your words to me last Saturday. So nagtsikahan pa sila last Saturday. Before August 30. Ramon Tulfo, ipaliwanag mo nga to. Pero ito yung kidnapper na nagtatago sa batas. Na natumbog lang noong July 2023. Ano ka na ngayon, Ramon Tulfo? Magpaliwanag ka. Kung hindi mo kaya magpaliwanag ka, magpatuli ka uli. Supot. Malaki kang supot, Ramon Tulfo. O, ayan. O, kita mo, nag-a-attend pa ng birthday, nag-ano pa ng birthday. Kung meron pa, kita mo, active siya ng mga panahong ito. Okay, active na active. May mga birthday. O, nagsimba pa. Nakapag-date. Nakapag-date. Okay, now, puntahan mo ngayon yung isip. Okay. Doon sa affidavit. Doon muna tayo sa affidavit. Ano nakalagay doon sa isip? Wait. I-remove ko lang to, ha? Ayan, okay. So ngayon, ayan, when Duterte was elected as president, he ordered, teka, wait lang. Sa susunod pa yata. Ito. Ayan. It was also in 2018 that I was formally introduced by President Duterte to his daughter. My God. Hindi nila alam yung Duterte dynamics. But anyway, it was also in 2018 that I was formally introduced by the President to his daughter, Davao City Mayor Sara Duterte. I was tasked to work for then Mayor Sara Duterte in intelligence gathering involving politics, law, counterintelligence matters. Sometime 2019, it was instructed by then Mayor Sara Duterte to form a group to support the planned 2022 presidential candidacy. In 2020, following the instructions of Mayor Sara, I formed Inday Sara Duterte is my president, together with her classmates at San Sebastian College of Law, where I also graduated in 1995. They're really stupid. No? Ano ang feeling nila, yung mga kaklase ni Inday, not going to speak up for this one? Ano sinabi? Sandali. Ano yung nakalagay dun sa isip? Yun lang, dun lang. Nag-form sila ng isip together with the classmates of Inday Sara in San Sebastian College of Law. Okay. Pero hindi nakalagay dyan, hindi niya nilagay kung sino ang president. Yeah. Hindi ba? Hindi niya nakalagay dyan. Sa certificate niya, sinabi niya na siya yung founder. Oo, pero hindi nakalagay. Yun lang yung hindi niya nilagay dyan. Kasi bakla. Ikaw magalagay ng affidavit, syempre ko kumplituhin mo para todo. Oo. Ay, sabi niya, siya yung national convener. Nag-register sila sa SEC, siya yung national convener. Oo. So kailan daw sila nag-register? I assume 2019. 2020, sorry. 2020 after the instructions. Ayun, nakalagay dito eh. Ayun na nga ang eksena nila sa buhay. Okay? Na yung Madriaga na nakakulong, yung malamang yung pinagsulat ninyo ng affidavit, at syempre, hindi na makukulong yan ng perjury dahil nakakulong na eh. Oo. Correct. Di ba? Or baka gumagawa nga kayo ng eksena sa buhay. Kasi nga yung isip-isip na yan, ang hindi nila sinabi diyan. Okay? Ang hindi nila sinabi diyan ay yung asawa niya ang president. So, hindi nila nilagay diyan. So, meron ba talagang isip? Inday Sara is my president. Basta, I guess, di ko alam. Hindi nila nilagay lahat kasi nga malalaman, bakla. Oo, correct. Na-invento nga lang lahat. So, so sinabi niya, finound niya ang isip ng 2020. 2020. Tingnan mo yung job niya. Balikan mo sa job. Yeah, tingnan niyo dyan. Ito, government service niya. No. Bakla, kung ikaw ay nagtatrabaho sa gobyerno, paano ka magiging convener? Diba? Hindi ka po pwedeng maging convener.
Oo. Nasa Kasi NSC ka pa no? Sabi, ang Nasa sabi NSC dito ka pa sa eh. PSG ka eh. Hindi po pwede yun. Hindi ka, bakla, you have to leave your job. Diba? If that's what you want. Because this is a partisan activity already, which is bawal. Yes, exactly. Correct. Hindi nga po pwede yan, no? Hindi ka po pwedeng eksena ng buhay. So, you know, the thing is, the guy is all over the place. He was, he is not the kidnapper. Nagkataon lang na pareho sila ng apelyido at pangalan. Mm-mm. Of all, alam mo yon na parang nakakuha sila ng jackpot. Correct. Kasi, hindi nyo man napansin, nung nahuli yung Ramil Madriaga, Ayan pa. bakit hindi ninyo pinalabas? Di ba? Bakit hindi nyo siya pinalabas na aid pala ni Inday Sara? July 2023 yung nahuli ah. Di ba? Oo. Tapos after 2 years nyo sasabihing aid, nahuli nyo ng 2023. Hindi ba Oo. dapat explosive yun ng 2023 Diba? na Dahil gusto nyo nga tanggalin si VP Sara, chance nyo na yun, no? Pagkalaki-laking news yun, no? Hindi nyo naman sinabi. Di ba? Naghahanap kayo ng paraan kung anong mai-charge kay VP Sara para siya ay sampahan o dagdag pa sa pagpapa-impeach niya, di ba? aid ni Inday Sara Hey, Inday nahuli. Sara. Oo. Oh, correct. di ba? Tapos after 2 years, bigla kayo nakaisip na ay gawin natin tong aid ni Inday Sara kasi may kapangalan. Baka kakuha tayo ng picture katabi. At para, 'di ba? Baka sakali na medyo makalimot yung mga tao at ito na ang pag-usapan. Makalimot sila doon sa talagang napakalaking issue ng ating bansa na maraming magnanakaw sa gobyerno na more than 1 trillion ang ninakaw. So baka pag inilabas natin ito, pag tulong-tulungan, pinagtutulong-tulungan nga po ng mga media, kita nyo naman kalat na kalat. Alleged bagman, VP Sara. Huwag naman kayong ganyan. Para kayong talagang salot ng lipunan. Oo. And Tanggalin mo na yan, girl. Tanggalin mo na yan. So, itong sa lahat nga, kaya nga itong ano na to, is malaking, ito na naman ay isang katarantunan. Pero alam mo, I adore you guys ha, kasi grabe kayo mag-research, nakahanap kayo ng kapangalan na kakilala ni Inday. Madaling tahi-tahiin. Correct. Well, ang kung yung question dito sa